kay gala di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune. Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead. So, naagid lagi kay kwarta. Kuha na yun. Kundi ka gusto nga. Naon sa man, pre? Ah, Usaon ni mo sa Irene, ha? Usaon ni mo? Usay mo buhaton ni Irene, ha? Usa? Buhi ilag ko. Buhi ko. Mag-istorya lang ta. Magstorya? Huh? Nausa man yung naon ni Irene? Nausa na? Uwa mo ko na maunsa ang naon ni Irene Good. Imo ra man ang pananaw. Bitaw. Ako rin pananaw? Huh? Ako rin pananaw nga na may markas kamot iyang duha ka aping? Usa duha ka aping. Nagkausaram na ako siya sa paa. Aw, so ni angko na ka ngayon mo siya ginagpa. Buhaton ni Ryan, bro, ha? Kalayaw, ayaw ko sa si Ryan, Angel. Nausa ka, Irene? Nausa ka? Pudabdi gyapon kay ni salbahis bisan ni marka na sa imo duha ka aping ang iyang kamot. Tungod sa kakusog sa iyang tamparos nimo? Kausara lagi na ko siya sa paa. Ganong niingon man kagad duha ka aping ang namarkahan sa kong kapot. Inaana ka kusog ang imong pagtamparos. Nga bisan ang usara ka aping ang naigo milahos ang markas pikas. Sabot ka? Ha? Mo nga di gini nako palabyon. Di ni pwede palabyon. Ay, Jay. Kung sa imong buhaton na. Arin sa ka dito. Aron di ka makakita sa akong buhaton ni imong wahinungdan nga bana. Angel, ayaw na lang. Saka dito! Runa! Ikaw, padawag kong pulis! Padawag kong pulis! Oo, manawag ko. Oh, sige. Poslan man manawag mong pulis. Di na lang nina ko ang angos paring Ryan. Ayaw! Ayaw na mo padawag kong pulis! Ha? Ayaw na! Ang kwantahan na ni sardinas. Saon nga, mamatay ka bayad kung ma-order ta. Di ba nga naman kay kwarta? Kato na yung gipatuon mo ni Irene nga imong gibayad sa imong amigo. Asa man ito? Mumpay ko nung bahay ni ato, ha? Gipayad ako eh. Yung kadi tinuod nga may utang ka. Di tinuod nga may utang ko ni Bay Geoffrey. Pero, may utang ko ni Bay Randy. Yung lain akong amigo. Mang kay klaro, uy. Dahil ta maglalis na agad. Nanakit pa marami niya akong lawas. Nimalag na ng Angel eh. Anong kusgan mo kaya na siya? Mura maglaki. Basig di yun na si tinuod nga babae. Pahay na eh. Nindot magiging nagpurmas lawas. Asa? Oh, maklaro mo good. Bisan magsige na siyang t-shirt. Busok pag example. Bisan mag-jogging pants ra o cargo pants. Animal ka? Gawas din si mong asawa. Kaagaw sa na ako ng babayana. Huy. Ilang mo na baba naman madungkad ka nila. Alagot ka da. Isa ron. Delivery! May delivery. Di ba huwag mo tanan pa-deliver? Nana! Masay lang ipa-deliver. Ambot. Barog diha, tatawad ito. Makakira ba tanaw niya? Abi pa lang, interesado ta kayo tanaw kita. Salamat dong. Ayaw tanaw igagi niya. Ako rin mo pasiklat. Padayon lang ka niya. Usay lang ipa-deliver. Ang sakoy. Sudan nilang ipa-deliver. Unsa? Anliwing silang ipa-deliver. Napag-halo-halo. Unya kita nagsudan ng taniing sardinas? Oh! Mga ano ta? Usa gid ka full box imong gi-order? Ano di ay? Sobra raman ni nato. Uy, Kinsay mo sobra? duha raman ta good. Sakto naman ako ang usa ka hiwa. Bangan ka na ako. Kiton ti karon saon ni nako pagkurot. Ha?
Maya ra gud mo gikaon. Murag duha ang duha kutsara. Da, sakto na to eh. For sure, dili to nila mahurot. Usagot to ka box. Mga 8 to 10 slices man tingnan lang sud sa box. Napag ito'y sobra nga isod nila sa ref. Bitaw. So, mukaw nagabalik ko niya. Oo, kung mamingaw na unya, mukaon kog balik. Isulawan na rin ako ang box sa ref. Isayo lang yan akong pakaon sa mga irin sa gawas ang mga bukog sa manok. Bawal man ang ipakaon sa mga iring o gero ang mga bukog, Angel. Ay, way bawal sa mga gutom. Uy, Irene. Mga unam lang gani nagplastik ang uban. Um. Pero sakto bitaw ka. Dili ni angay pakaon nila bisan mga stray pa sila. Gilang, palitan na niya na ako sa cat food. Pero isud lang yun una nila ako sa ref. Ugma na lang na ako ilabay sa basurahan. Nainanok na sa Erin. Oh. Nidaguok na ni akong tiyan eh. Akong chatan sa runa. Manguy-kuy miseri. Kan una mong sobra nilang anliwi. O sige na, aplihin na dayon ang ref. Kay ako nang ready ang microwave. Sige. Inita sa kadang sa rice cooker. Okay. Kuhaan na dayon ang manok. O, lagi. Nalagi ng box. O ba? Dagat pa tayo na eh. Ang ilang sobra. Pila pa kahiwa? Huwag pa na akong matanaw eh. Sige lang. Aplihin na dayon. Kay gutom na kibaya kayo. Lagi. Pila? Para naman eh, bukog. Unsa? Lagi sa akong tiyan o katawa nga pinugnan. Wa mas sila kipaho nga ako ras lang giatangan. Kay kibaho naman ko nga maug ito ilang buhaton. Si Hawa gini mo eh. Yan sa pala to nila. Tapi siguro, gigotom na gito sila. Aw, oo, uy. Yan sa mala ilang gikaon. Nag-abli na sa silang sardinas. Bad ko? Mm-hmm. Deserve mo sabi nila. Igor man ako gipanimaw si Irene. Kaya di masya ka mao manalipod siyang kaugalingon. Pili ba ginako ni mo eh? Bisag, dili ra mo dugay nga nagkita og balik ni Irene after sa pila ka tuig. Yun anak ka protective niya. Loyal gid kay ka, no? Oo. Ingon anak gyud ko ka-loyal. Og ingon anak ko ka-protective sa mga tao nga importante para nako. Ay, Nungso ka? wagi ko masayop. Wa ka masayop sa unsa. Sa akong pag-ilani mo. Astig lang ka pero maayong tao gid ka deep inside. Oo. Mayong tao gyud ko. Pero salbahe sad ko kung sinalbahisan ko. Mao ganay nga grabe ka nga akong believe nimo kay fighter ka. Siyempre, fighter gyud ko. Kay ako lalago usa. Kung di ko ka mao mo protect sa akong kaugalingon, isa may mo protect nako. Ako? Oh. Buhay naman guys sa atong siomay. Bata 5 pesos. Check na ko guys sa atong lotong balot. Negosyo guys sa pobre. Isa ra ka siomay. Dira ra kan akis. Dira nimo kan ono. Kay dansi man sa kuan. Gansi sa tawag ana.
Lagay sa baso. Ano pang sigasin? Kailan na porta? Pilihan pa tayo. Oo nga sila. Atong siomay guys. Ayan, atong customer. Buhay naman oh. Hindi, kaulan nun man. Ayan guys, ni ulan na sa unahan. Siomay. Oh, pila ka bok? Ano ni guys, atong second customer. Pila. Dora yung So, wakay sukli. Wala na dito. Napagdali, ulan. Libre tilin be. Tilin be. Hindi ko, balik. Ako lang. Taglap be. Ano mo, mga kaon ba? Anong saman mo, pagpalit? Sado na ha. Spoiled na ha. Spoiled na. Grabe, kauwan. May paniniwala nila na bago ang tinatawag na Great Flood, ibang iba ang mundo kaysa alam natin ngayon. Isang panahon puno ng buwaga, kapangyarihan, at takot. Isang panahon ng kalikasan ay tila mas mataas. Ang mga kwento ay hindi lamang alamat, hindi babala. Ayon sa mga sinaunang salaysay, may mga nilalang na namuhay noon na hindi na natin nakikita ngayon. May mga pangyayaring nagbago sa takbo ng kasaysayan.
At sa huli may isang pangyayaring nagbago sa lahat. Sa pagitan ng 4,000 at 5,000 years ago, bago ang tinatawag na Great Flood, ibang-iba ang mundo kumpara sa alam natin ngayon. Parang hindi pa ito ang mundong nakasanayan natin. Sa mga kwento at sinaunang aklat, inilalarawan ang panahong iyon bilang isang muntiang paraiso kung saan sagana ang kalikasan, mas malalaki ang mga halaman, mas mabangis ang mga hayop, at mas misteryoso ang buong mundo. Pero sa likod ng kagandahang iyon ay may nakatagong panganib. Habang tila walang limit ang paglago ng mga halaman, may mga dambuhalang nilalang na gumagala sa kagubatan at sa unang mga komunidad ng tao ay may mga kwento tungkol sa mga nilalang na hindi raw ganap na tao, mga pinunong kinatatakutan na sa pilitang kumukuha ng buwis o alay. Sa dokumentaryong ito, bubuuin natin ang larawan ng mundong iyon at iisipin kung ano ang pakiramdam na mabuhay sa panahong iyon. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Hindi ito simpleng paglalakad sa kalsada, kundi pagpasok sa isang mundong tila hindi ginawa para sa sukat ng tao. Ang mga puno ay napakataas, halos umaabot sa ulap. Ang mga tuktok nito ay natatakpan ng manipis na hamog na halos hindi makita. May mga higanting pako, parang gusaling puro dahon na bumubuo ng makapal na berdeng bubong at humaharang sa direktang sikat ng araw. Ayon sa ilang pag-aaral at paliwanag, maaaring may makapal na hamog na nakapaligid sa mundo noon na nagpapanatili ng init. Dahil dito, pantay ang init at mahalumigmig ang hangin. Walang matinding bagyo at walang biglaang lamig o sobrang init. At ang liwanag ay hindi matalim at hindi nakakasilaw, parang may manipis na takip ang langit na maliwanag pero hindi masakit sa mata. Sa ganitong kondisyon, mas madaling lumaki ang mga halaman, mas mabilis ang paglaki at mas malaki ang sukat at may mga kwento na ang lapad ng ilang puno ay sobrang laki na. Kahit 20 tao na magkahawak kamay ay kulang pa para maikot ang puno. Isang mundo ito na tila mas malaki, mas mabigat at mas matindi kaysa sa mundo na alam natin ngayon. At kung totoo man ang mga kwentong ito, malinaw na ang pamumuhay noon ay hindi lang simpleng pakikipaglaban para mabuhay, kundi pakikipagsapalaran sa isang mundong halos hindi akma sa tao. May mga kwento na ang ilan sa napakalalaking punong iyon ay may butas sa loob na parang natural na silid at sapat ang laki para tirhan ng buong pamilya. Hindi biro ang pag-ani ng prutas noon dahil hindi ito simpleng pag-abot lang, kundi kailangan ng lubid at grupo ng tao. At ang pag-akyat ay maaaring tumagal ng ilang oras na parang umaakyat ka sa isang mataas na gusali. Pero hindi halaman ang tunay na panganib dahil ayon sa kwento, ang babala ay nagsisimula sa pagyanig ng lupa at kapag naramdaman mo iyon ay mapapahinto ka at maririnig mo ang mabibigat na yabag bago sila lumabas. Sa Book of Job chapter 40, may binanggit na nilalang na tinatawag na behemoth. Inilalarawan ito bilang napakalakas. May mga butong parang bakal at mga kalamnan na matitibay. Para sa ilan, kahawig ito ng malalaking hayop na parang dinosaur na kumakain ng napakaraming halaman bawat araw. Hindi lang sa lupa nang gagaling ang panganib. Sa himpapawid, may mga lumilipad na reptile na may lawak ng pakpak na umaabot sa 40 feet. May malalaking ibon ding parang mandaragit na umiikot sa itaas ng mga tirahan ng tao, nangingisda sa ilog at minsan ay biglang umaatake. Isang batang hindi nag-iingat ay maaaring mawala sa isang iglap, kaya ang mga bubong noon ay pinapatibay ng kahoy at bato at ang mga pader ay itinatayo ng mas mataas. At kapag papalubog na ang araw ay walang lumalabas mag-isa. May utos daw noon na mamuno sa mga hayop. Pero paano mo pamumunuan ng isang nilalang na may lakas na katumbas ng 20 tonelada at walang sawang gutom? Kaya hindi puro lakas ang kailangan kundi talino at pag-iingat. Dahil ang mabagal at pabaya kadalasan ay hindi